experience. Makukuha mo din yung mga goals mo, dala-dala yung mga lessons na natutunan mo. Kung nag-fail ka, bangon at laban lang ulit. Habang may panibagong araw, may panibagong pag-asa. At may pagkakataon ka na maitama ang mga pagkakamali mo before para malagpasan yung mga pagsubok mo ngayon at makuha ang mga pangarap mo. Kaya mo yan kasi kasama mo si Lord sa laban mo. The best is yet to come. Takot ka ba na magsimula ulit? Remember this, you are not starting from scratch or zero, you are starting from experience. Makukuha mo din yung mga goals mo, dala-dala yung mga lessons na natutunan mo. Kung nag-fail ka, bangon at laban lang ulit. Habang may panibagong araw, may panibagong pag-asa. At may pagkakataon ka na maitama ang mga pagkakamali mo before para malagpasan yung mga pagsubok mo ngayon at makuha ang mga pangarap mo. Kaya mo yan, kasi tayo sa kasalanan, may pagkakataon na bumabalik tayo sa pagiging hopeless or kawalan ng pag-asa. Kaya ganito po in John 8 verse 12, sabi dito, again, Jesus spoke to them, I am the light of the world. Whoever follows me will not walk in darkness, but will have the light of life. And I don't know yung situation, church, maybe some of us still in darkness, or maybe some of us, may mga gods pa rin tayo na hindi si Lord. May mga bagay pa rin tayong inuuna kaysa sa Kanya. May mga bagay pa rin tayo na mas sinusunod kaysa sa Kanya. May mga pagkakataon pa rin ang tigas-tigas ng puso natin. Kaya nagamitin natin ang kita, may consequences pala. Kung katigasan ng ulo ko na to, may consequences pala yung katigasan ng puso ko na to. Pero alam nyo, kahit ang tigas ng puso natin, si God laging nagpapadalaguan. Lagi nagsasabi, anak, ayoko niya. Anak, huwag ka dyan. Anak, dito ka sa liwanag. Anak, dito ka sa magiging maayos yung buhay mo at ng pamilya. Anak, dito ka kung saan may pag-asa. Anak, dito ka kung saan may pagtanggap at may pagmamahal. And alam niyo po, every day is an invitation for us na umalis tayo sa katiliman dahil at the same time sundin yung liwanag na nagmumula ng Kristo. And with that, okay na po ba na tumayo tayo? Kapi Magpag. Subok sa buhay, huwag kang mawalan ng tiwala sa sarili. Sa buhay kahit anong tapang mo kapag sinubok ka ng panahon, tadhana manghihina ka talaga. Pero sa bawat panghihina ito ay kalakasan kapag kumapit tayo sa pangako ng Diyos. Akala ko noon nung bata pa ako normal siguro umiyak no. Bakit kaya si mama naiiyak? Bakit kaya umiiyak ang tao? Tuldok. Sa bawat problema at pagsubok sa buhay talagang kapag pamilya na pinag-uusapan manghihina ka talaga. Pero ano man problema na yun, salamat pa din sa Diyos sa bawat minuto binigyan niya tayo pagkakataon pa mabuhay, iniisip ko na lang swerte ko kumpara sa iba. Kaya sana ang panalangin sa mga dumanas ng matinding dagok sa buhay manatiling tayong magpakatatag sa kabila ng lahat. Ang di mo alam ang oras kung saan ka susubukan ang importante kailangan mo maging matibay at matatag sa lahat ng hamon. Manalangin, magpasalamat sa kabila ng lahat ng dinanas. Iba-iba man tayo ng naranasan pero sa mata ng Diyos mahal niya ang bawat isa hindi ibibigay sa atin ng Diyos pag di natin kaya. Salamat sa taong handa na kasuporta sa iyo sa pagsubok na pinahihintulutan ng Panginoon. Salamat. Salamat sa inyong suporta. God bless sa lahat.